Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, meron naman tayong magandang pag-uusapan dito nga sa ating YouTube channel sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunity dito nga sa Canada. Sana po mapanood ninyo buo upang makita ninyo ano bang mga detalye dito nga sa trabahong ito. At 40 katao ang kinakailangan at ito po ay nasa Newfoundland and Labrador doon nga dito sa Canada, no? So again, sana po ay makapagbigay man lang sa inyo ng idea itong trabaho na to at ito po ay legit na agency, wala po kayong babayarang placement fee. Okay, again, babala lang sa inyo dahil nga sa medyo naglipaan na naman itong mga legit agency daw. Okay, so again, pag merong manghingi sa inyo ng placement fee, isumbong nyo kaagad doon sa DMW at POAA upang sila nga ay makancel ang kanilang lisensya, ano? Dahil nga nung last year, nung nagkausap kami ng taga DMW dito nga sa Ottawa, ang sinabi sa akin na kung merong manghingi ng pera para sa placement fee, i-report lang dahil nga ang Canada ay walang placement fee. Okay? Sana po ay malinaw yan sa inyo. At again, sinasabi ko sa inyo, ako po ay hindi immigration consultant. Ako po isang vlogger lang. Wala po akong affiliate ng mga agency dyan sa Pilipinas. So, subalit sabi ko sa inyo guys, importante na kahit gaano karami ang trabaho sa Canada, ayusin ang inyong mga resume dahil yan talaga ang number one na importante na kayo ay makakwalify. Ano? Mag-apply kayo kung kayo man ay qualify sa mga trabaho. Mag-apply kayo kung kayo man ay may mga sapat na work experience. Maraming nagko-comment sa aking TikTok at sinasabi ko, Noy, ako po ay 10 years, 15 years, 20 years na work experience sa anong trabaho. Ako po ay may passport na. Passport holder na po ako. Importante kasi kung ano man ang inyong mga trabaho, isulat nyo sa inyong resume dahil hindi kayo panghuhulaan ng mga employer, hindi kayo panghuhulaan ng mga agency na kayo ay nag-a-apply bilang isang ano. Di ba? Like for example, kayo mga cleaner, nag-a-apply kayo bilang isang cleaner. Wala naman kayo detalye sinusulat. So paano yon? Pag nag-apply kayo na bilang isang caregiver, wala naman kayo sinusulat kung ano mga ginagawa nyo, mga task na ginagawa nyo sa trabaho. Dahil importante po yan na kayo ay magsulat ng maayos dyan sa inyong resume upang mabasa ni employer, mabasa ni agency na, uy, panalo to. Tawagan natin. Diba? Kaya marami, di ako magtataka kung bakit hindi kayo natatanggap dahil ang inyong resume, 100% sure ako na may problema dyan sa resume. Okay? So, again, sabi sa inyo, ang kompetisyon ay mataas dito sa Canada. Ang employment dito, maraming trabaho pwede niyong puntahan. Huwag kayo masyado mamili. Yung ating mga kabayan na nandito na sa Canada, na nagtuturist at naghanap sila ng LMIA, naghanap sila ng trabaho, magpunta kayo sa mga tinda-tindahan, mag-door-to-door na kayo, mag-apply dahil dito na kayo sa Canada. Huwag na kayo masyadong gumamit ng Job Bank at Indeed. Kung alam niyo na kayo ay may experience sa food industry, apply kayo sa food industry. Kung kayo man ay mga skilled, for example, mga welder, maghanap kayo ng mga fabricator. Okay? So, importante, simple lang. Kaya nga, nasa sipag at syaga, kung kayo man ay gusto ay makarating nga dito sa Canada. Okay? So, again guys, sabi ko sa inyo, ito pong ating pag-usapan ay nandun po ito, nakapost sa workabroad.ph. Sana po ay makatulong to sa inyo. At halika, tingnan natin. So yun guys, sabi ko sa inyo, ito po ay legit agency. Ito po ang First Dynamic Personnel Resources Incorporated. At ito po ay auto-denter, no? Ito po ay nasa St. Anthony sa Newfoundland and Labrador dito sa Canada. At 40 kataong kinakailangan dito. Ito po ay matatapos itong May 14, no? So again, may time pa tayo upang kayo nga ay makapag-apply dito. Dahil importante na paghandaan bago mag-apply. Dahil dito sa pag-apply sa Canada, importante talaga na paghandaan ninyo ang inyong mga qualification. Okay? And again, magbasa-basa din pag may time at mag-research din kayo para at least meron kayong mga idea kung ano ba isusulat nyo doon sa inyong resume. Subalit itong kanilang mga job description. Assessing the extent of a car vehicle repair, restoration, or customized request.
Kung meron kayong klaseng trabaho ganyan, isulat nyo sa inyong resume. Preparing repair or modification cost estimates and finalizing agreements. So, planning, organizing, and scheduling a workflow. So, importante yan. Kung kayo man ay merong klaseng trabaho ganyan, isulat nyo sa resume. Kung ano pa ang inyong mga trabaho bilang isang auto-denter, isulat nyo sa resume para at least medyo ma-impress itong mga agency. Ito si First Dynamic, ma-impress na, uy, meron pa rin siyang ibang mga ginagawa dito nga sa pag-apply ng auto-denter. Okay? So, but again, ito ang importante. Ano bang qualification dito? Kung kayo man ay may mga minimum of 5 years work experience, importante po ito. And experience is required. So, kung wala kayong work experience na 5 years and up, huwag kayo mag-apply dahil hindi kayo makakwalify. Pero kung kayo naman ay mga vocational, diploma, short certificate, may mga similar field, subukan nyo mag-apply dito. May mga NC2, pwede kayo dito mag-apply. Okay? And again, must have a minimum of 5 years work experience as an auto-denter. And again, ang additional information dito ay restoring damaged vehicle to the original condition by removing dents, mending parts, removing rust, repairing scratch, and spray painting panel. And again, ito nga ay walang placement fee at ilalagay natin itong kanilang information doon sa baba. Kung makahanap ako ng kanilang email address, ilalagay natin para at least i-email nyo na lang ang inyong mga resume. Okay? So again, sabi ko sa inyo guys, importante na maayos ang inyong mga resume, ang inyong mga qualification kung mag-apply kayo ng mga trabaho dito sa Canada. Dahil nga sa sinasabi sa inyo, kung wala naman kayo qualification, mag-apply kayo ng trabaho, talagang mahirapan kayo. No? Marami tayong mga kabayan nagtatanong kayo, Noy, ako po'y walang work experience. Talagang mahirapan tayo dyan. Subalit siya sabi sa inyo, bago kayo mag-apply, importante magbasa kayo. Kuya Noy, paano po ba mag-apply? Andito na po sa ating video, pinapakita na natin. Puntahan ninyo sa Job Bank, puntahan nyo sa Indeed, puntahan nyo sa workabroad.ph, pumunta kayo sa POEA, punta kayo dun sa DMW. Napakaraming resources kung saan kayo pwede maghanap ng trabaho dahil nga sa importante, mag-research din kayo. Kung kayo man ay interesado ng trabaho dito sa Canada, importante kasi na kayo ay magbasa, kayo ay mag-research. Hindi kayo masyadong umasa sa, dahil ito, general naman to eh. No? Ang importante kasi dito ay may idea kayo kung saan kayo pwedeng pumunta at pwede kayo mag-apply. Subalit, marami po akong mga videos dito nga sa ating YouTube channel. Sana po ay mapanood niyo dahil sana makapagbigay man lang ng mga idea, makapagbigay man lang sa inyo ng mga kung paano mag-apply. No? Dahil nga kung gusto niyo na sample ng resume, meron po ako doon sa aking Facebook na Noytips 2.0 or Noytips Vlog sa Facebook. Subukan nyo lang tingnan, nandun nakapin po yun sa taas, may sample ako dyan, subukan nyo lang. Ang paggawa ng resume ay wala pong picture, wala po kayong biodata, no? Kasi may nagtatanong kayo, may picture po ba? May biodata po ba? Wala kayo dyan. Okay, dahil sa Canada, wala pong age limit dito, depende na po yan sa mga employer kung kayo ba ay matanggap ng trabaho dito nga sa Canada, no? At sa mga nagtatanong dyan, Kuya Noy, ako po ay nasa 60 years old na. And again, ito po ay depende na sa mga employer kung kayo nga ay matatanggap, kung kayo man ay medyo may kataasan na edad. No? So again, dito napakaganda dahil walang age discrimination. Kahit sino mag-apply kung kayo ma-qualify sa trabaho. Napakaganda, di ba? So kahit ilang taong ka na, pwede ka mag-apply. No? Subalit guys, again, meron din akong TikTok. Sana po ipapuntahan ninyo. May mga short videos ako dyan. Ako po yung nagpo-post araw-araw. Puntahan nyo Noytips Vlog din sa TikTok. At ang aking Facebook ay Noytips Vlog din sa Facebook. But mag-ingat po kayo. No? Maraming kunyari Noytips Vlog dyan na talagang nag-a-assist or something. Wala po akong Facebook Messenger. Lilinawin ko lang sa inyo. Dahil wala po akong, kasi sobrang dami na ng social media ko, hindi ko na kaya na kayo nga ay aking masasagot, no? So sinasagot ko lang ayon sa aking makakaya dahil mahirap naman na talagang marami akong social media, talagang sobrang dami kong social media. So, but again, sabi sa inyo,
pwede niyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na kung nagbalak po sa Canada, kung hindi man to para sa inyo, marami po dyan. Okay? Abang-abang lang kayo dahil ako po ay nagpo-post at doon sa aking TikTok, subukan nyo lang dahil ako po ay nagpo-post din. Baka magkaroon kayo ng idea kung paano mag-apply, subukan nyo lang. Okay? But panoorin nyo buo ating video para magkaroon kayo ng mga idea kung paano mag-apply. Subalit, sabi sa inyo guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po i-consider i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating YouTube channel. So, ganoon pa mga guys, again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po ulit si Noy Tips. God bless and have a wonderful day.